Anim na uri ng teksto. Informatibo. Nagbibigay ng tiyak at malinaw na impormasyon. Halimbawa, artikulo sa siyensya, ulat panahon. Pangalawa, deskriptibo. Naglalarawan ng tao, bagay, lugar o pangyayari gamit ang detalye. Halimbawa, paglalarawan sa isang tauhan o tanawin. Pangatlo, naratibo. Nagsasalaysay ng sunod-sunod na pangyayari. Halimbawa, maikling kwento o talambuhay. Pang-apat, argumentatibo. Nangangatwiran upang magkumbinsi ang gamit ang lohika at ebidensya. Halimbawa, saraysay tungkol sa isyu sa lipunan. Pang-lima, persuasive. Nanghihikayat ng damdamin o opinyon ng mambabasa. Halimbawa, patalastas o campaign poster. Pang-anim, procedural. Nagtuturo kung paano gawin ang isang bagay o step by step. Halimbawa, recipe o manual na produkto. Ang mga uri ng teksto ay may kanya-kanyang layunin sa pagbibigay ng impormasyon o mensahe. Ang teksto informatibo ay nagpapaliwanag at naghatid ng tiyak na kaalaman, samantalang ang tekstong deskriptibo ay ginagamit upang malinaw na mailarawan ang isang tao, bagay o pangyayari. Ang tekstong naratibo ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa isang kwento. Sa kabilang banda, ang tekstong argumentatibo ay nangatwiran at gumagamit ng ebidensya upang kumbinsihin ang mambabasa. Ang tekstong persuasive ay humihikayat sa damdamin o paniniwala ng tao upang mapaniwala sila sa isang idea. Panghuli, ang tekstong procedural ay nagtuturo ng mga hakbang kung paano gawin ang isang bagay. Bawat uri ay may mahalagang papel sa epektong komunikasyon at pag-unawa. Ito naman ay maikling tanong. Ano ang layunin ng teksto informatibo? Anong teksto ang ginagamit sa pagsalaysay ng kwento? Pangatlo, paano nakakatulong ang tekstong procedural sa pang-araw-araw? Ano ang pinagkakaiba ng tekstong persuasive at argumentatibo? Saang uri ng teksto mababasa ang mga patalastas? Pinalawak na buod ng anim na uri ng teksto. Ang mga tekstong ginagamit natin sa pang-araw-araw na komunikasyon ay may iba't ibang anyo at layunin. Una, ang tekstong informatibo ay naglalayong magbigay ng malinaw, totoo at pakinabang na impormasyon. Karaniwang ginagamit ito sa mga balita, artikulo o ulat kung saan mahalaga ang katampukan ng datos. Ikalawa, ang tekstong deskriptibo ay ginagamit upang ilarawan ng detalyado ang isang tao, bagay o tagpo upang maipakita ito sa imahinasyon ng mambabasa. Ikatlo, ang tekstong naratibo ay isang pagsasalaysay ng mga pangyayari na maaaring totoo tulad ng talambuhay o katang-isip tulad ng nobela at sinusunod nito ang wastong pagkakasunod ng mga pangyayari. Ikaapat, ang tekstong argumentatibo ay ginagamit upang ipahayag ang panig o opinyon ng manunulat tungkol sa isang isyu gamit ang lohika at ebidensya upang kumbinsihin ang mababasa. Ikalima, ang tekstong persuasive ay ilayuning maghikayat gamit hindi lamang lohika kundi pati emosyon upang maimpluwensyahan ang saloobin ng mababasa. Tulad ng sa mga patalastas o kampanyang politikal, sa huli, ang tekstong procedural ay nagbibigay ng sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng isang bagay. Madalas itong ginagamit sa mga recipe, manual o panuto. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng teksto ay malaga upang maging mahusay na mababasa, manunulat at tagapagsalita sa anumang larangan.